So, yung speaker natin tonight is very inspiring because at a very young age, she was able to pursue her passion in baking while doing her full-time job. So right now, actually kaka-resign na lang sa dati niyang work and ngayon full-time na USANA associate na siya ulit while doing her business na baking. And um, she's very inspiring because she's flexible siya sa kanyang time and really knows how to handle pressure. Wow, naps. And so let's give a virtual applause to Coach Sarah Sepe. Hi, Coach. Ayan. So, good evening, everyone. Ayan. Thank you, Coach Tin, no, yung under pressure, no. Sana I can work under pressure talaga, no. Hindi yung masasandali ka na lang. Ayan. So, hi, everyone. Good evening. Ayan. So, thank you pala, no, sa pag-answer doon sa ating questionnaire about the skin type. Kasi actually, mas madaling i-analyze, no, yung mas madali i-analyze yung magiging process mo, how to do this, ano dapat talaga yung skincare products for you. No? Kasi hindi lahat appropriate sa'yo. Ayan. So, yun yung natutunan ko. Ayan. So, syempre, no, as associate din, di ba, mas madaling mag-share ng product. If some people na mai-encounter mo is may concern sa skin and hindi mo masasabi, ay wait lang ha, itatanong ko. Kasi some people na nane-neglect ang skin, ang body part na skin, 'di ba? Not knowing na kailangan kasama pa rin naman siya, knowing na siya yung pinaka-expose sa atin. Ayan. So to start with, are you ready? Ayan, o sandali lang po ha. Yung Ready. pan ko kasi. Ayan, maingay pa po ba? Ayan, okay na po. Ayan. Good na, good na. Ayan, thank you. Okay, so thank you po. Ayan, so i-share ko na po ang aking screen. Bulaga. Ayan. So yung training ko po about tonight is the beyond the surface, the science of the science and secret of skin. Ayan. So to start with, 'di ba ang skin ang pinaka largest organ sa body, right? So skin is the outer layer covering the body that protects the external damage and regulate yung body temperature. Alam niyo po na ginagawa ko tong yung ginagawa ko po tong slide na to, natututo din po ako, ay oo, ang kasi first of all, di ba, ang alam lang talaga natin is siya lang talaga yung largest, yung sa body, di ba? Pero it helps din pala mag-regulate ng body temperature. So, next naman natin is, ano nga ba yung part ng skin? Kasi akala natin outer layer lang siya, no? At doon ako nagulat, no? Kasi ang dami pala niyang layer. Ayan, may hair, may epidermis, may dermis, iba may vein, may artery. And yung iba dito, gusto ko lang siya i-highlight na um, so, sisimulan natin sa epidermis, di ba? Ito yung outer layer. Ito yung nakikita natin at saka yung na-feel natin. And it protects, siya mismo yung nag-regulate ng body temperature. And alam nyo ba, di ba, yung hair pala, no, may function pala siya sa skin natin. Di ba? Kaya dahan-dahan po sa paghilod, no? Kasi yung hair pala natin na before pa natin siya ma-feel, kailangan na feel na si hair yung unang magde-detect. Kaya po it very sana no na kailangan din na iniingatan din natin yung hair natin sa skin. No, not only in sa face, no, kaya dahan-dahan tayo sa paggamit, no, at paghilod, no, kasama natin, lalo na nga po ngayon mainit, no, kaya kailangan dahan-dahan tayo sa paghilod. Kasi yung hair natin, may function din siya sa skin natin. Yung sweat glands. Ayan, so may sweat glands din tayo, may herbal, di ba, may vein. Ayan, ito yung mga parts ng skin natin. Ayan, ayusin ko lang po. Ayan. So, next naman natin is, ayan, did you know that
yung skin natin na nakikita ngayon, yung nafe-feel din natin ngayon, is hindi na siya signong skin na makikita natin, halimbawa bukas. 'Di ba? Baka bukas iba na naman yung lumabas diyan, 'di ba? Baka na naman may kaibigan ka na namang lumabas diyan. And yung organ natin, hindi siya nagre-replenish siya everyday or hindi man lang siya, it's either magre-replenish siya or yung skin cells natin nag-shred siya. Kasi sabi nga daw dito, 'di ba? Um yung skin natin everyday nag-shred siya for 30,000 skin cells every single day. So it's up to us if i-replenish ba natin siya o tuluyang ida-damage na lang natin siya. So, to start with, sisimulan natin siya sa napaka-importanting part ng skin natin, yung skin microbiome. Yung microbiome it's a microbial colonies na nag-help at nag-immune train the immune system to tolerate yung ibang bacteria sa atin. Anong katulad nun? Yung mga bacteria, virus, fungi, lahat yon meron, since then, meron yung balat natin. Diba? And since then, meron yung balat natin doon, kailangan nakaka-survive sila sa salt. Salt. 'Di ba? Isipin niyo na po ang nagbibigay ng alat sa balat natin, 'di ba? Water at saka oil. So, yung microbiome, siya yung unang-unang magfa-fight doon sa mga disease causing the microorganisms or the pathogens. So, siya yung magiging protection or barrier sa skin natin para hindi agad-agad or basta-basta makakapasok yung mga diseases sa balat natin. So halimbawa, yung several factors na yung ayan. Ayan. So sisimulan natin siya sisimulan natin siya doon sa mga habitat, 'di ba? So, dapat yung mga habitat doon, kailangan yung hair follicles natin is tama. Dense siya. No, intact siya. Ayan. So, meron din, alam niyo po ba, yung acidity sa skin natin, importante din siya in order para mabuhay yung microbiome sa balat natin. Ayan. And kailangan din noon, yung microbiome naman natin, meron siyang way para ma-damage siya. So, di ba nabubuhay nga siya sa sa salt, sa oil, di ba, sa water. Mabubuhay siya doon sa mga yon. Favorable yun sa kanya. Pero, somehow, alam nyo ba yung iba nating ginagamit is yun din yung makakasira sa kanya. Di ba? Alam nyo po ba kung ano yon? O unang-una, top 1, soap. O, di ba? Sa sabon pa lang pala natin, no? Sa sabon pa lang natin, may chance na yung microbiome natin na which is nagpo-protect sa skin natin para hindi agad-agad makapasok ang mga pathogens is can harm the microbiome. Next, overuse or incorrect usage of antibiotics. Yung mga ina-apply natin sa balat natin. Diba? Pangatlo, harsh skincare products. O, 'di ba? Alam niyo na po 'yun pag humapdi yung balat mo, alam mo nang harsh 'yon, 'di ba? So kailangan, 'di ba, somehow, 'di ba, iniisip natin hindi the more nga na humahapdi siya, mas effective siya, 'di ba? 'Di ba 'yun yung sometimes analogy natin. Pero sa totoo in real life, yung nadadamage yung microbiomes sa balat natin. And some of the environmental factors. Ayan. So yun yung basic na meron sa balat natin, yung microbiome. Pero paano nga ba natin mapoprotect yung mga yon? 'Di ba? Sisimulan natin siya sa supporting your skincare throughout the lifespan. So 'di ba, ito pong balat natin atin na to, hindi na natin to mabibigay sa iba, hindi na natin to mapapalitan. Sorry. Ayan, para mabasa ko po pala yung mga chat. Ayan, hindi na po natin to mapapalitan. Ito na talaga yon, di ba? All we have to do is kailangan na lang natin siyang ingatan. So, sisimulan natin siya sa yung all you have to do is support your skin and yung any skin cells na nade-dead, kailangan napapalitan siya, nare-replenish siya. Yan.
para ka, di ba, pag nagkita-kita kayo in after 10 years, no, or after 5 years after graduation, or after nag-separate ways kayo, di ba, ang sasabihin niya sa'yo, uy, medyo nag-mature ka pero bata ka pa rin tignan, di ba? Mas maganda pa rin na ganun yung sasabihin nila sa'yo kaysa, uy, tumanda ka, di ba? Medyo, ayun yung harsh, di ba? Minsan hindi harsh yung skincare, di ba? Minsan yun yung harsh word yung nakakasakit sa atin. So, okay, ready na ba? Yung una natin is how to protect our skin throughout the lifespan is the provide the proper sun protection. Ayan. Alam niyo po, nung, nung nabasa ko to, dapat pala talaga no, na normal nag-a-apply ng sunscreen, ng sun protector talaga sa atin, even though nasa loob ka ng bahay. Alam niyo po ba na, di ba sinasabi dito, yung sun kasi, siya yung pinaka-huge na threat sa skin natin. Kasi yung sun exposure natin, minsan, di ba sinasabi nga nila na, hindi kapag hanggang 8 a.m., vitamins pa yan. Di ba sinasabi nila, vitamins pa yan. But somehow, di ba, kailangan, habang nagpapa-expose ka sa vitamins, kailangan pinoprotect mo rin yung skin mo. Actually, hindi lang skin pati eyes. Even the threat sa eyes sa sun is nakaka-damage din siya na eyes. Ayan. So, yung proper sunscreen usage, di ba sinasabi, ang pagkakaintindi natin dito is halimbawa, 100 yung SPF ko. Hindi enough na yung 100 na yon mag-apply ng isang beses sa isang araw. Kunwari nasa dagat ka. Diba? Halimbawa nasa beach ka, nasa Boracay ka. Hindi pwedeng isang beses ka lang mag-a-apply sa isang araw. Kasi ang tamang pag-apply ng sunscreen, yung misleading natin doon is kailangan is frequent ang paglalagay. Kasi yung 100 SPF na yon, kahit yung 90 or yung 80 nasa may 80 po ba na sunscreen? 50? 50? No? Yung 50 na yon, if hindi ka ganun ka-frequent, halimbawa si 50, mas frequent siya maglagay versus 100, mas effective pa rin ang 50. SPF 50. Yun yung madalas na nagiging misconception na 'di ba some of us naghahanap ng pinakamataas na SPF sa market. Pero isang beses niya lang pa nagagamitin para daw tipid, 'di ba? But not knowing na the more na mas frequent ka maglagay, dun mo na protect yung skin mo from the sun, sa sun rays, 'di ba? Na para hindi ka nababawasan yung exposure ng balat mo sa araw. Ayan. So, ayan, sinasabi dito na dapat dinodoble mo yung application, not sobrang dami, pero ganun siya ka-frequent para mas maging effective ang sunscreen natin. Next, ayan. After sunscreen, kailangan din naman na, hindi pwedeng panlabas lang ha, kailangan din ng diet. You have to eat right, 'di ba? Your diet has a huge impact on your overall health, 'di ba? And there's a nutrients sa food na nag-a-add up para yung skin natin is mas magmukha siyang bata. So, syempre, simulan na natin siya sa vitamin C. Ayan, so yung vitamin C, nagre-regulate siya ng amount of collagen, which is yung collagen natin is the most abundant na protein sa katawan natin. And siya yung magre-retain sa, alam niyo kung saan siya nakikita? Sa nails, yan, sa bones, sa hair, sa strand natin, and some of the connective tissues. And kailangan may tamang amount tayo ng collagen sa katawan. And by that, si vitamin C po yung magre-regulate nun. Siya yung si vitamin C yung magre-regulate ng mga pinuproduce na collagen sa katawan natin. Ayan. So, kailangan balance siya. If yung vitamin C natin sa katawan is nakukuha siya yung vitamin C natin is kailangan, yung collagen is with the vitamin C para mas lalo siyang gumana. Kasi hindi pwedeng nagtitake lang tayo ng, di ba may some of people nagtitake sila ng collagen. Pero collagen alone. Pero dapat kailangan sinasamahan siya ng vitamin C para lalo siyang gumana, ma-regulate siya, ma-maximize siya ng katawan natin. Sumunod, di ba? Saan nakukuha ang mga vitamins, rich na food na vitamin C, di ba? Oranges, apples, strawberries, and
oranges, apples, strawberries, spinach, and broccoli. And sunod naman is lutein and zeaxanthin. Kasi yung, you know what, yung pag-expose natin sa araw, di ba? Nadadamage yung eyes natin, katulad ng sinabi ko kanina. So, kailangan yung eyes natin, may backup din siya kasi hindi lang skin ang nadadamage if we have sun exposure, pati yung eyes natin. Diba? Nung ginagawa ko po itong slide na to, sabi ko, okay. So, kaya pala yung eyes natin, kailangan naka-shades din tayo pag lumalabas tayo. Ayan. Ay, ito pala, no, habol ko pala dito sa provide proper protection. Gumamit din pala tayo ng payong, no. Isa din siya na medyo underrated, pero nung binabasa ko to, kailangan din na you have to use umbrella, hindi lang dahil maarte ka, di ba? Kasi tulungan mo rin yung sarili mo na yung ma-protect yung skin mo, yung buong katawan mo sa araw. Next is, ito pala, yung lutein zeaxanthin. So, kailangan yung mga carrots, oranges, yellow peppers, egg yolks, o di ba? Pati pala yung dilaw ng itlog, di ba? Mayaman din siya sa nutrients, and the salmon para matulungan yung eyes naman natin sa sun exposure. Ayan. Next naman natin is the focus on a healthy lifestyle. Alam niyo po ba na, di ba kanina sinasabi ko na, kanina shinare ko po sa inyo na yung microbiome natin, favorable sa kanila ang water, salt, tsaka oil. So by this exercise, maa-activate din sila dito. So halimbawa, we have enough sleep. Diba? We have enough exercise and healthy habits. So halimbawa, yung sleep and yung healthy habits natin like avoiding yung smoking, yung alcohol. So yung skin natin yung magbe-benefit doon, 'di ba? Sa the largest organ kasi siya yung may malaking impact talaga sa body natin kasi since siya yung largest organ sa body natin. Halimbawa, during sleep, 'di ba? Ay kailangan pala ng sleep. Ay opo, kailangan po talaga nating matulog kasi during sleep, doon pa lang po magre-repair yung body natin. So halimbawa, yung mga dead cells natin, doon pa lang sila gumagawa ng bago, 'di ba? Yung mga busy na cells natin, ini-eliminate yung mga old cells natin, yung mga dead cells natin. By that, kapag natulog tayo, magiging bago siya. And alam niyo po ba during sleeping, doon naman nagki-clean or yung nire-remove ng body natin yung mga toxins sa katawan natin. So, syempre, the more na mas maiksi ang tulog mo, 'di ba? The more na mas maiksi ang tulog mo, the more na mas maiksing nagre-repair yung body natin, 'di ba? So you're missing out yung hours ng collagen production natin. Ayan. So syempre, syempre pag less yung sleep mo, nag-i-increase yung level ng hormones na which can lead naman doon sa mga breakout, yan, imbalances. Diba? Syempre, kapag nagsasacrifice yung sleep, yung rest natin, doon nagkakaroon ng nade-deprive siya and nagkakaroon ng imbalance or nagkakaroon ng imbalance dun sa moisture sa skin natin. Ayan. So, nagiging weak talaga yung body natin if we don't have enough sleep. Actually, sinasabi nila, hindi, yung sleep kasi pang beauty rest lang yan. Yes po, pang beauty rest din siya. And kailangan din po siya ng body natin in order na mag-repair siya during the time na kailangan palitan na yung mga old and hindi na nagpo-function na cells. Sunod, ito na po, pinaka-underrated. Ayan, hydrate. Ayan, did you know that kailangan pala talaga ng katawan natin ng water, 'di ba? Yung moisture kasi siya yung friend, 'di ba? Naalala niyo po, favorable sa kanila. Ayan, favorable sa kanila ang water. By that, no, yung pagti-take natin ng water, na mo-moisture niya yung skin natin. 'Di ba? Si mentor doon napainom siya ng water. Ayan, yung dry skin doesn't look a healthy, young, as well-hydrated skin. Diba? Hydrate from within by drinking enough water from the outside by using quality skincare. So, halimbawa, umiinom tayo ng water. From the inside yon. Pero kailangan, meron din tayong ginagamit na pang-moisturize sa skin natin. Ayan. So, Shaira, paano yon?
kailangan naghihilamos. Hindi. Some of us, di ba, syempre tama po talaga naghihilamos tayo para yung dead skin natin nung over the night, no, matanggal siya. Pero kailangan din ng enough na nagmo-moisturize sa outer natin. So kung nire-replenish mo yung inside mo, kailangan nire-replenish mo rin yung outside mo. So, sisimulan natin siya sa find the right skincare for your skin. So, each type, di ba kanina po, nag-test po kayo about sa skincare type natin, di ba? Sino dito yung mga nakakuha ng combination? Di ba? Kasi mas mahirap po magkaroon ng skincare routine, no? Kapag hindi mo alam ang skin type mo. Kasi the more na hindi mo alam, kasi mas less yung knowledge mo about what product na kailangan kong i-take. Diba? Kasi baka oily skin ka na pala, tapos oil pa yung ginagamit mo, diba? Di sana, nag-produce ka na ng diesel sa katawan mo nun, diba? So, kailangan na alam mo muna yung skin type mo before you use other products. Kasi some of them can help you, some of them lalo ka magkaka-breakout. Diba? So ayan, sabi dito, ayan, sina mentor doon, sina Coach Marsha, sina Coach Irene, nag-take sila. And some of us, di ba, nakakuha sila ng combination. So paano nga ba siya ginagawa, no? So, yung skin type natin, it's pag oily ka, it's yung skin mo is excess oil talaga all over your skin. Pag combination, 'di ba, dry yung skin mo and somehow oily skin siya. So yung mga T-zone mo, ito po is oily siya, pero yung cheeks mo ano siya, dry. 'Di ba? So meron namang dry talaga, 'di ba, yung flaky kapag naligo nangangate, 'di ba? Some of them ay dry sensitive, 'di ba? Mas mabilis mairita yung mga sensitive skin naman siya. Especially when you interact with new products or environment, nangangati ka na kagad. 'Di ba? Meron pa nga po dito kapag yung allergy sa alikabok, 'di ba? Minsan ganun talaga sila. And you know what? Using the right products sa atin, no? Using right products, it can help you na mas magiging confident ka kasi nga gusto mo nga talagang ayusin yung routine mo for your skin, 'di ba? Kasi hindi lang somehow, 'di ba, na tama na may take tayo ng vitamins, pero hindi pwede somehow pwede siyang internal, pwede din siyang external kung gugustuhin talaga natin. Kasi 'di ba may nagsasabi, hindi with right exercise, with right sleep, 'di ba, with right skincare, talaga namang you will age gracefully. 'Di ba? Sabi nga ni Coach Irene, 'di ba? True. Kaya pala dati may skincare products na nag-work sa iba pero hindi sa akin. Yes. Actually, 'di ba sinasabi nga po nila, hindi try mo to. Alam niyo po may nangyari po sa akin, yung tinaray ko po. Ayun, nagsisipo ako. And kapag nakikita niyo na po yung results na hindi na siya okay, maybe no, hindi na talaga siya for you. Ayan. So ano nga ba yung mga pwede natin gamitin? So sisimulan natin siya sa internal. Alam niyo po na using sa essentials. Ito talaga sabi ko, ito sa essentials na to, hindi lang siya for overall health. No? Kasi even, alam niyo po kung bakit nakakatulong siya for our skin? Ayan, kasi nire-repair niya po tinutulungan niya po dahil sa intelligence technology natin. Kinakausap niya 'di ba yung mga cells natin. And by that, tinutulungan niya rin yung cells natin na mag-repair. And from inside to outside, nagma-manifest siya outside. Ayan, next naman natin is ito po. Ito na ang Celavive line skincare line products ng Yersana. So, dati po kasi may makeup remover dito tama po ba? Mentor doon, tama ba? Dito sa Philippines yung may makeup remover o sa US yun? Sa Philippines, yes. But it's already removed na sa market. Okay. Ayun po. Di ba nadala yung makeup remover dito sa Philippines? Sobrang ganda po talaga niya. Napatry po siya sa akin yung Mentor IP. Perfect talaga siya. 'Di ba? Ang ganda po talaga. Sabi ko, wala na po akong makikitang ganong makeup remover, no? And next naman is Gentle Milk Cleanser. For the dry sensitive po ito, ha.
alam niyo po, which is yun yung pinakamaganda sa Usana kasi una sa lahat, pinapa-classify niya muna sa'yo if ano ang skin type na meron ka before ka mag-proceed sa ano yung mga products na dapat mong gamitin. 'Di ba ganun siya? Hindi ka niya bibentahan agad-agad. 'Di ba? Kasi all you have to do is to find ano yung tamang skincare for you. From there, dun mo aayusin yung skincare routine mo. So you have tone, enhance, no? And meron kang hydrate sa AM, meron kang hydrate sa PM. So naka-categorize agad siya. Ayan, meron naman for the oily combination skin, no? And unang-una sa lahat talaga, kailangan nagtatanggal talaga siya na, kailangan nire-remove mo muna yung excess dirt mo before you proceed sa proper skincare. Kasi somehow, no, hindi lahat nung nakikita natin enough na siya para tanggalin. 'Di ba? Meron talaga yung 'di ba? Kaya nga kailangan nag-exfoliate pa tayo once or twice a week para tutulungan ka niya na hindi lang hindi lang dito yung hindi lang everyday yung ginagamit mo like toner, cleanser, kailangan nag-exfoliate ka din para yung mga dry skin mo na-overhaul niya din. 'Di ba? Perfecting toner, hydrating skin, vitalizing serum, hydrating eye essence, and protection day lotion SPF 30, and sa gabi is the night gel. Ayan. So alam niyo po ba na may nagtatanong sa akin, paano niyo po siya ginagawa? Ayan. Paano nag-convert ka ba 100%? Actually po, hindi po ako nag-convert 100% before sa Celavive. Halimbawa po, ginamit ko po muna. Una sa lahat po kasi medyo investment siya. 'Di ba? Investment po talaga siya, pero sobrang tagal niyo po siyang gagamitin. And from there, 'di ba, halimbawa cleanser muna, and kapag nahiyang ka na doon, you have to undergo another product na hindi ka 100% mag-all in muna. Para if may mga products kasi na hindi pa nag-work sa'yo, is hindi mo agad-agad siya maa-apply na, syempre isang bottle siya. So para i-test mo muna yung water for you. Ayan. Alam niyo po ba na may isa pa akong hindi nasama dito, yung brightening series ng Celavive. Kasi yung brightening series niya, like the moisturizer, amazing po talaga siya. Ayan. So, yun lang yung sa akin po tonight, no? Pero gusto ko lang siyang i-share sa'yo. May journey din po ako, kaya gusto ko siyang i-share. Ayan. Ito po yung face ko, ito po yung face ko before I use Usana. Ayan, marami po akong breakouts. Kapag may breakout po ako, talagang galit na galit po yung tigyawat, 'di ba? So, galit na galit siya. Like, sabi ko parang gusto niya nang burahin yung mukha ko. Ayan. But, you know what? Using the right products for you, it can help you, para maging confident ka din. Ayan po. Kasi some of people asking, anong ginagamit ko? Sabi ko, ang tagal na po ako hindi nagme-makeup. Talagang Celavive na lang po talaga yung ginagamit ko. And nagbe-breakout po ako, pero ngayon, madalang na siya. Hindi ko po alam kung kailan po ako ulit tinigyawat, pero it helps me a lot sa Usana. But not only the Celavive line products. Kasama na rin po yung Essentials Policy, and lalong-lalo na po yung collagen. Huwag niyo po kakalimutan mag-take po ng collagen. So, yun lang po sa akin. Sana po nakatulong. Thank you, everyone. Ayan. Thank you, Coach Shaira, sa iyong very inspiring na presentation tonight. And ayan, nakita niyo na ba yung skin ni Coach Shaira? Parang wala siyang pores. Parang siya, parang every month siya nakabelo na na facial. Sobra pa sa food is healthy, sabi nga ni Coach Irene. So same din nung nakita ko yung mga faces nila ni Mentor Don in person, nila Mentor Billy, sabi ko wala, parang artista kasi wala silang mga pores. Ayan, yun din ba yung gusto nyo? 'Di ba? So let's shift to Celavive. Ayan. So, ayan, tama, investment. Yung Celavive sa ating skincare. Ayan. So, for me, I tried using
Dati, I tried the Celavive na facial cleanser and yung scrub with mask. Ayan. Ang ganda. And also yung yung brightening na facial mask. So, ang ganda nun. And also, Coach Marsha, she shared to me yung yung cream, yung whitening cream ng Celavive. Very effective din sa kanya. Ayan, Celavive Spa Party, sabi ni Coach Irene. And yun nga, ang fresh ng skin ng mga nakagamit na or those who are using Celavive. And also Mentor IV. Nakita niyo ba si Mentor IV in person, di ba? Ang ganda ng skin nila. Ang kikinis and parang walang pores. So, ayan. Ay, hindi. Hindi lang sa ilaw, Mentor. Pero, hindi. Talagang, talaga, ang ganda. Ayan. So, ayan. Those who wanted to ask questions, feel free to type in the chat box kung ano-ano yung mga concerns nyo or kung ano yung pwede ba yung Celavive sa pregnant women or anong edad ba yung pwede gumamit ng Celavive. And also, Coach Shai, I'll start asking na lang if kailan ka nag-start and gaano ka or ilang months nag-take effect yung paggamit mo ng Celavive na products. Ayan. Ayan, sa akin, Coach T, nag-start ako nung 2022. Actually, si Mentor Ivy talaga, parang sinabi niya talaga dun sa like, kasi syempre before magkasama kami sa bahay, tapos nakikita ko talaga sila na grabe yung Celavive sa bahay nila. Talagang sobrang parang kumpleto hilera talaga. Damakbak. 'Di ba? Ayan. So parang sabi ko na dun ako na parang na-encourage gumamit, no? Kasi 'di ba, lalo na ngayon, yung trend na kasi ngayon is no makeup look. So doon ako na-inspire. Kasi nga 'di ba kakanood natin ng Korean drama, 'di ba? Kasi nga tayo napupuwi tayo kaka-Korean drama pero baka hindi na tayo mukhang Koreana, 'di ba? So nag-start ako noon April 2022. Ayan, April 2022, tapos nag-took effect siya 3 months. Pero kasi ang gamit ko pa lang nun is toner and the day cream. Yung day cream. Tapos, dun pa lang po ako nagdagdag ng, sabi ko, medyo okay yung result sa akin. So, nagdagdag ako ng exfoliating scrub and mask. Tapos, sumunod na doon is nag-moisturizer na ako, nag-eye nourish yung eye cream. Tapos, nawala kasi yung dark mark remover. Sobrang ganda din po nun. Yung sa brightening series and the serum. Ayan. Kaya po yung sahod ko dito ng pumunta. Kasi hindi ko ginagalaw yung yung sa commission. Di ba, Coach Tin, tinanong mo siya sa akin before. Ginagalaw niyo po yung kung saan ko, paano ako gumagastos dun sa Celavive. Part siya ng kailangan kong mag-ipon ng pera for that kasi part siya sa investment ko sa sarili. So yun, medyo baka may magtanong sa inyo, grabe 3 months na akong gumagamit. Baka naman kasi toner pa lang po yung ginagamit mo, tapos gusto mo na overhaul na kagad yung magpalit sa'yo, di ba? Kailangan part by part. And yun nga po yung nasabi ko kay Coach Tino before, nung nagtatanong siya, hindi po lahat na 100% bumili ako ng isang set. So, tinest ko po muna yung toner. Okay sa akin yung toner. And alam niyo po ba, yung mga gray bottles pala, no, nakalimutan ko siyang i-share. Yun yung mga may intelligence technology sa atin. So, tagang siya kung yung sa essentials natin, bongga siya for overall health. Yun naman, yung mga gray bottles natin, yun naman yung may intelligence technology sa Celavive line products ng USANA. So, yun po. Ano po yung tanong mo sa akin, Coach T? Sorry. Kung safe ba siya sa mga pregnant women or anong age ba yung bagay mag-start gumamit ng Celavive or pwede ba siya sa 12 years old and above or 18 years old and above? Yan. Ayan.
Actually po, yung Celavive kasi, hindi naman natin siya tinitik and sobrang safe niya sa skin kasi nga wala siyang paraben, no? Yung paraben kasi, siya yung chemical to preserve the the bottle, 'di ba? Naalala niyo po na yung design ng bottles natin is pinapump siya at hindi mo siya pwedeng ibalik. Kahit pag binuksan niyo po siya, no, kaya pag sinisimot ko siya, wala na talaga kasi wala siyang parang stick na pwedeng magbalik yung parang umaakit tas bumabalik. So talaga, all you have to do is talagang i-extract niya lang lahat ng laman ng bottle. And next naman is kung safe ba siya for the 12 years old and 18. Syempre, all you have to do is to ask the derma. Kasi it's very young for them to use the products, 'di ba? And siguro yung mga 21, hindi ko pa rin naman siya iaano, no, kasi it becomes with responsibility sa paggamit nun. Kung 12 to 20, you have to ask the derma muna. Kasi syempre sobrang delicate pa ng skin nila. So, yun po yung sa akin. Ayan. Thank you, Coach Shai, for answering the questions. And ayan, sino pa yung mga gustong mag-share based sa mga nakagamit na ng Celavive products? Who's willing to share something, kung ano yung Ako mga question, ginamit nila? Ayan. ano yung best practices mo, Ra, sa pag-apply ng products? Yung routine, how do you do it? Syempre una po, pagkahilamos ko po, I use paper towel na, not the cloth po. Kasi po yung lahi namin, we have warts. So para lalo na siyang maingatan, no? Ay, lahi, kapatid pala kita. Yun. So talagang may warts kami. So kailangan po na, yun din yung sinabi ng derma sa akin, na kailangan less yung contact lahat ng gamit sa face natin. So yung ginagamit mong towel, kailangan hindi mo siya ginagamit sa face mo. So yun po yung naging practice ko. Kailangan may paper towel or tissue po akong pinapapahid sa face ko na hindi ko ginagamit sa body ko. Next naman is, ano yung best practice ko? Hilamos, toner po. Ayan. Kasi po, hindi na rin po ako gumagamit ng any products na pang hugas sa face. No, kasi may sinasabi na kailangan, since wala pong makeup remover si Yusana, no, ang ginagawa ko na lang po, yung toner na lang po ako. Tapos hindi po ako gumagamit na ng cloth or any, ano doon, cotton. Wala na. Opo, kasi nakita ko, Bakit? kasi po, pero kailangan malinis yung kamay. Nung nakita ko po siya kasi sa Korea na sa Yusana po, yung pag nag-apply po sila nung dinedemo po nila yung toner is by kamay para diretso daw po sa skin natin. And next naman is applying Celavive, yung by arrangement po mentor doon. Like halimbawa, ang una ko pong nilalagay is di ba pagkahilamos po, toner and yung night cream. Tapos nag-moisturizer na po ako. Tapos naghanap po talaga kasi ako hiyang po ako ng dark mark remover. Ayan. Tapos yung sa eye cream. Tapos actually po thrice a week po ako nag-scrub. So yun po yung sa akin. Yun yung practice ko po. Thank you. Ayan. Thank you again. So, sino pa yung gustong mag-share or gusto mag-give ng feedback regarding sa nagamit nila na Celavive products? Coach Marsh, meron ka bang gustong i-share? Hi! Thank you, Coach. Yung hinihintay ko sana yung parang face balm. I'm not sure, parang barrier cream. Kasi sa research ko na pag sobra din pala na pag-strip
na paghugas ng face, nasisira yung yung barrier ng skin. So nakita ko sa US, merong ni-launch yung Usana na Celavive face barrier cream. So sana ma-try natin at sana ma-launch dito sa Philippines. Yun lang. Thank you, Coach. And also, gusto ko lang i-share regarding the pillowcases. Mas better daw yung paggamit ng silk na pillowcase instead of using cotton. Kasi ang benefit ng silk na pillowcase allows the skin to retain more moisture, which in turn helps to prevent dry or itchy skin. And also yung silk daw less likely to absorb any lotions or serums or skincare na might na we might use in our bedtime na skincare routine. So, ayan. So, if wala nang mag-share, let's give the floor na to Mentor Don for the closing. Ayan, ipapasa ko sa aking asawa, si Mentor Ivy. Hi, Mentor Ivy. Good evening po, Mentor Ivy. Hello everyone! Thank you, Shai. Grabe kinirir niya talaga ang Celavive. So, unti-unti yan nag-i-invest sa sarili niya. And hindi ko alam, Shai, kung meron ka before and after. Kasi kung makikita niyo si Shai ngayon, ang ganda na talaga. Hindi yan nagme-makeup. Ang ganda talaga ng skin niya. So, siguro napansin ko na nag-improve yung texture ng skin niya after a year. Consistent na paggamit. Tapos unti-unti talaga nag-haul na siya ng Celavive niya. And totoo yun. Na ako rin, kapag nauubos yung Celavive ko, medyo nagpapanik ako. At saka tinataob ko talaga siya. Pati toothpaste, ginugupit ko yan hanggang dulo talaga, said na said, ang mga Celavive. So, thank you so much for sharing your insights. So, sino dito ang mag-start na mag-Celavive or magdadagdag ng sa regimen, no? So, Celavive talaga ang nag-save sa face ko kasi madami akong pimples dito. Alam niyo naman yung T-zone, di ba? Siyempre, hormones, nagbabago. So, yan, marami ako dito sa baba. So, nag-improve talaga yung skin dahil sa consistent na gamit ng Celavive. So, pag gumagamit din kayo ng Celavive, wag naman sobrang dami na ilalagay nyo sa daliri nyo kasi sayang. So, talagang nyo siya, i-preserve, no? Unti-untiin. Tapos yung sinabi ni Shai kanina na toner, to save yung toner na hindi siya mapupunta sa bulak or sa tissue. So anyway, we are so excited. Why? Kasi bare months na, no? September, October, November, and December. This is actually the highest times during the year to do Usana. Meron ako exciting na i-share kasi. Pero, gusto ko sana i-share. Pero hindi pa pwede. So ngayon sana, if you are really serious in building your Usana business, start sharing the business. Kasi ang ganda ng training ng mga ng mga leaders natin, 'di ba? Papayag ba kayo na kayo lang yung nakakarinig? Paano yung mga future prospects nyo, yung future teammates nyo, future diamond directors ninyo? Sayang kung tayo lang yung nandito. So, i-goal natin is for next year, ngayong October, 'di ba patapos na? Oh my gosh, 'di ba patapos na yung October, yung September, na-realize niyo ba 'yun? Tumatakbo yung panahon, parang January lang tapos ngayon September na. So ngayon papasok na ang October, this is high time na talagang i-build na, i-share kasi ngayon yung time na yung mga tao talaga is nag-iisip, ano yung pwede kong gawin for next year? How can I improve myself? Na next year iba na ako. Yan, ngayon ito yung season na yun na parang what went wrong, what went right this year, and baka ikaw na yung hinihintay ng prospect mo to make things right sa buhay nila. Can you say that? I'll help my prospect make things right.
I'll help my prospect make things right. So, yes, it's not for everyone. It's just for people na magmamatch syempre ng energy ninyo, ng vibe ninyo. So, ang ganda ng business natin dito sa Usana kasi hindi lang siya for health, it's also for personal development. I'm sure yung mga nandito and most of you, kayo yung nagtitrain, di ba? For the past 3 months, 2 months na nagtitrain kayo, ang galing-galing nyo na. Ang laki na nang na-improve ninyo. So it's high time na marinig na to na ibang mga distributors. And ito, and talaga, sobrang, nako, dapat kayo talaga simulan nyo na. Hindi ko lang talaga masabi. Pero ngayon talaga mag-build na kayo ng team. Kasi merong maganda naghihintay talaga. As in, na kapag ka narinig nyo na siya sa mga susunod, sasabi mo sana pala, ginawa ko na nga siya, sinunod ko na yung sinabi ni Mentor Ivy, hindi ko lang talaga masabi. Pero ito talaga, perfect talaga. Perfect ngayong October kasi malapit na. Okay? So, ako rin parang gusto ko nang isigaw pero hindi pwede. So, yun lang. Maraming salamat sa pagpunta ninyo sa, especially lahat kayo very consistent, no? And sabi nga ni Mentor doon, talagang he's taking the lead dito sa Team Impact, no? And it's not only for us, but it's also for the community na ibibuild pa natin dito sa business. And finally, this coming Monday, we have Coach Juvir. Wow, ito. Ito naman ang trainer natin sa Monday na malupit. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi na-witness ko to nag-start mag-workout, no? Nakapunta ako sa gym nila nung nando kami sa Iloilo. Tapos parang tinatry-try lang nila. Grabe, ngayon itong couple na to, si Coach Marsha at saka si Coach Juvir. Pwede na siguro maging mga trainer to. Tama ba, Coach Tin? Pwede naman mag-trainer, no? Opo, Mentor Ivy. Diba? Napapanganga ako minsan pag nakikita ko silang nag-workout. Diba? The same way with Coach Shaira, yung skincare niya 1 year bago talaga nag-manifest sa kanyang skin. Ito sila, yung ating mga coaches ngayon, si Coach Marsha and Coach Juvir, nakita nila na nag-elevate yung energy nila and yung involvement nila sa business kasi nag-elevate din yung physical activity nila. So this coming Monday, ang kanyang topic is Fit to Lead. Alright? Sino dito gusto matapos ang taon ng 2024? Ako. Nabawasan ang mga dapat mabawasan or pwede magka-abs na si Coach Marsha. Mawala ang dapat mawala. Mawala, di ba? Mawala ang mga problema, mawala ang mga extra fats. Si Coach Marsha, naku, pangarap niyan magka-abs. I'm sure may abs na yan, no? Pwede ba ipakita doon sa Monday? Sharing lang. So, i-share ni Coach Juvir this coming Monday is yung tinatawag nating fit to lead. So, if you are really serious, no, in taking your business, your life to the next level, eto hindi ako para nag-hype lang or what. But, eto, I'll be honest with you. I have private clients. Initially, ang goal nila is mag-level up yung buhay nila, mag-upgrade sila sa trabaho nila. Pero alam nyo kung ano yung nare-realize nila along the way? Ask me what? Fitness. What? Yung binibuild nila is fitness. So, Coach Marsha and Coach Juvir, syempre kami rin, ako ay workout feeling. So, lalo na si Mentor doon, nag-exercise kami. So, yun, idadagdag natin. So, makinig kayo maigi sa Monday kasi baka mamaya, di ba, ang dami mo ng chinachat, dami mo ng pinoprospect, gusto mo mag-level up buhay mo, baka kulang ka lang sa exercise. Alright? So, yun lang. Mag-picture tayo and we'll see you on Monday. Ayan. Mentor Don, ikaw na ba? Mag-picture. Nandito na yung anak mo. Yes, sige, ako na mag-picture. Wait lang. Alisin ko lang yung ating spotlight. Paano ba yun? Ay, ito. Tapos, alright, sige. You can turn on your videos. Let's take a picture. Picture! Ayan. Ready? So, 3, 2, 1, smile! Okay. Thank you so Thank much. you. See you Thanks, Monday. everyone. Bye-bye. Good night. Enjoy the weekend. Magtanim na magtanim. Bye-bye.